For today ganap nga mga langga, samahan nyo ako na mag-pamper day. Sorry. Wow! At the end my life, sang isa ka babae nga nakapamana sang taga Mindoro, pero dari kami nag-star sa Laguna. As always mga langga, late upload na naman tayo for today's video. At hindi pa rin talaga natitigil ang ulan at malakas pa rin nga yung ulan dito sa amin. Kaya maririnig nyo pa rin sa audio natin ang mga patak ng ulan. Pero okay lang yan mga langga na ulan nga lang ang inyong maririnig sa audio. Kesa naman yung mga sigawan ng mga bata dito sa amin o di kaya yung ingay ng mga kapitbahay. O di kaya minsan ay pa-music naman nila. Kaya hindi rin talaga ako makakapag-edit mga langga kapag merong nagpapatugtog dito sa amin dahil iniiwasan ko ngang magkaroon nga ng copyright. Alam naman natin ngayon na sobrang higpit na talaga ni Lolo Mets. Kaya kailangan nga yung mga music na gagamitin natin ay hindi nga niya makaka-copyright. Dahil kapag na-copyright nga ay hindi na nga tayo sa sahod o kikita yung video na i-upload natin. Kaya napapansin nyo nga na madalas yung mga upload ko ay hindi ko na nga nilalagyan ng mga music. Kasi nakailang music na nga ako ay ganoon pa rin. Uulitin ko talaga mag-edit mga langga kapag meron akong music na nailagay. Gawa ng nakaka-copyright nga. Kaya mas okay na nga lang itong ulan ang inyong makirinig sa aking audio at yung ingay ng aking boses. Charis. At mabalik na nga tayo dito sa ating ganap for today mga langga. Bali ito nga yung aking pamper day with me. Dahil solo lang ako dyan at hindi pa nga nakabalik galing sa bakasyon ang inyong Kuya Laren. At kinabukasan nga siya dyan umuwi. Bali ito naman yung araw na magkikita kami ng aking kaibigan na katrabaho ko dati. At dahil hindi pa nga siya nakapag-out sa trabaho at nauna nga ako sa kanya, kaya sabi ko magpalinis na nga muna ako at minsan nga lang ako lumabas. Kaya sinabay ko na nga ito ang pagpapalinis ko sa paa at sa kamay. At minsan ko nga lang ito magagawa mga langga. At kung meron pa nga sana akong oras ay magpapapots pa nga sana ako para matanggal nga yung mga kalyo dun sa paa ko at ang titigas na nga. Oh no! Kaso nga lang ay alanganing oras nga kaya hindi ko na nga pinagawa. Sabi ko nga ay sa susunod na lang kapag bumaba ulit ako. Once a month ko lang nga ito ginagawa mga langga ang magpalinis ng kamay at paa. At meron talaga akong tagalinis ng kamay at paa ko na taga dito lang sa amin. Kaso nga lang nung pumunta nga ako dun sa bahay niya ay wala nga siya dun kaya hindi nga ako nakapagpalinis. At pagkatapos ko nga magpalinis ay nandito na nga ako sa SM mga langga. Dito ko nga antayin yung aking kaibigan. At timing din talaga yung inupuan ko, sobrang maliwanag na para bagang kukunin na ako mga langga. Timing din talaga yung aking inupuan na against the light nga. Ayan, parang kukunin na tayo dyan. Oy, wag naman, marami pa tayong pangarap. At ilang minuto nga lang din yung aking pag-aantay dyan sa aking kaibigan at maya-maya nga ay dumating na din siya. Dahil nung papunta nga ako dyan sa SM ay nagsabi na nga rin siya na papunta na din siya. Galing nga yan siya sa trabaho at ang sabi niya ay dyan na lang kami magkikita. Bale, instant nga itong yayaan namin nakakain kaming dalawa sa labas. At dahil wala nga ang aking jusawa, nagpaalam nga ako sa kanya na lalabas ako sa araw na yan. At syempre sinabi ko nga sa kanya kung ano yung dahilan at magkikita nga kami ng kaibigan ko. At nandito na nga kami sa kainan. Bali dito nga yan sa halang malapit sa stoplight. Dito nga niya ako niyaya na kumain. At ito nga rin yung sinasabi ko sa inyong Kuya Laren nakakainan nga namin. At first time ko nga dito na kumain kaso ang kasama ko nga ay yung aking kaibigan. Bali ito nga ay Happy Sangyupsal. One to sawa nga yung pagkain dito pero kailangan mo lang talaga ubusin once nag-order ka. Dahil kapag may sobra nga ay babayaran mo nga. Hindi rin pwede ang take out dito. Kaya kukuha ka lang talaga ng kaya mong ubusin. At hindi nga lahat dyan ng pagkain na nakaserve ay kumuha nga ako. Pinili ko nga lang din para hindi nga masayang. Dahil baka pag kumuha ako ng mga panibago sa mata ko ay baka hindi ko rin magustuhan yung lasa at masasayang nga. Naku, baka magbayad pa ako ay siya wag na.
At ito nga yung aking sinasabi sa inyo na aking kaibigan. Bali ito nga ay katrabaho ko dati. Bali magkasama nga kami nito sa trabaho at kaming dalawa nga yung close dati nung pumapasok pa kami. Pumapasok nga kami sa kantin kung saan yung company ng inyong Kuya Laren. Kahera nga ang aming trabaho doon sa kantin ng company ng inyong Kuya Laren. Kaso naghiwalay nga kami nito nung nag-resign na nga ako sa trabaho. At siya na nga lang yung naiwan doon. At syempre, meron na rin siyang mga bagong kaibigan. Magkasunuran nga lang kami na nag-resign din dahil nung umalis ako ay sunod nun ay umalis na nga rin siya. At ngayon nga ang kanyang trabaho ay call center na. Pero kahit ganun pa man na may kanya-kanya na nga kaming trabaho pareho ay hindi pa rin namin nakakalimutan ang isa't isa. Pero sa totoo niyan mga langga ay minsan lang talaga kami mag-usap. Hindi kami yung klase ng kaibigan na madalas mag-usap. Madalang sa madalang mga langga at bilang lang yan. Pero kami yung kaibigan na hindi rin nakakalimot. Meron talaga tayong mga kaibigan mga langga na minsan lang natin nakakausap pero still kaibigan pa rin natin. At sobrang hanga nga ako sa babaitang ito. Dahil siya yung kaibigan na ikikip mo talaga dahil wala ngang kainggit-inggit sa katawan. Basta ang sarap niya kasama at ang gaan niya pakisamahan. Bali lagi ko nga yan siya kasabayan nung ako ay pumapasok pa nga sa trabaho. Pag yan nga ang kasama mo parang palagi lang good vibes yung pag-uusapan ninyo. Ewan ko kung kailan ulit masundan itong aming pagkikita. May kalayuan din kasi yung kanyang bahay dito sa amin. Ilang oras nga yung gugulin, makarating nga sa kanila. Kaya ang trabaho nga niya ay work from home at minsan nga lang siya madayo dito sa lugar namin. Kaya minsan lang din kami magkita. Dahil minsan nga lang siya papasok sa opisina nila. Kaya kapag nandito nga siya ay magchat-chat siya kung free time nga ako dahil pupunta nga siya. Kaso nung araw nga na yan ay nagyaya nga siya na lalabas kami at kakain kami sa labas. Minsan kasi siya ang pumupunta dito sa bahay at dito na kami nakain. O kung ano lang yung pagkain yung matrepan naming dalawa. At kapag birthday ko ay pumupunta nga rin yan siya. Kaso nung nakaraang birthday ko nga ay hindi nga siya nakaakyat dito sa amin at busy nga. Dahil mahilig nga rin yan siya mag-hiking. At isa nga rin yan sa wishlist ko na sana ay makasama ako sa kanya sa pag-hike. Nung nakaraan nga ay niyaya nga niya ako na mag-hiking kaso hindi nga ako nakasama. Alam nyo ba dati medyo may pagka-chubby siya kaso nung nag-akit na nga siya ng bundok ay ayan sumaiksi na. At gumanda pa nga lalo. Nung pagpunta niya nga sa bahay, matagal na nga rin kami na hindi nagkita. Nagulat nga ako nung nakita ko siya, ang sexy niya na. Sabi pa nga niya sa akin kapag umakyat nga daw ako ng bundok ay papayat na nga rin ako. At ito na nga after nga namin magpicturean ay for the kain na nga. At syempre habang kumakain ay kwentuhan na din. At may pagkain nga dyan na nakaserve na naalala nga namin yung dati naming trabaho. At dahil naka-assign nga yan siya sa Korean kaya may mga similarity nga yung pagkain dyan. Kaya hindi namin maiwasan na hindi maalala yung dati naming trabaho. At yan nga yung isa sa mga topic namin dyan. Nasabi namin ay nakakamiss na nga rin maging kahera doon sa pinapasukan naming kantin. Sa company na pinapasukan ng inyong Kuya Laren. Kaso hindi na nga kami pwedeng bumalik doon dahil syempre may mga kanya-kanya na rin kaming trabaho. Kung siya nga ay call center na, ako naman ay nagbabantay ng aming tindahan. At dati nung pumapasok kami doon, ang sahod namin ay 373 lang yung isang araw. At syempre, meron OT pero minsan lang. Minsan nga mag-overtime ako doon ay hindi pa nga ako bayad. Yun bang kulang-kulang yung pinapasahod sa amin. Kaso dahil ayaw kong maabala naman yung oras ko, hindi na nga ako nagreklamo nun sa duli kahit alam ko na mali talaga yung nangyayari. Dahil yung mga overtime ko nga ay hindi nga nababayaran yung iba. Kaya nung kasagsagan ng pandemic ay umalis na nga ako at ayoko nga na baka ako ay magka-COVID. Hindi ko na nga na-rest yung aking buhay kaya nag-resign na nga ako. At nakakatawa nga nung pag-resign ko ay kahit nga hindi ako na LBM, sinabi kong na LBM ako. Pasensya na nga sa kumakain dyan. Pero yun talaga ang nangyari mga langga, sinabi ko na ako ay natatae kahit hindi naman. Dahil yung pag-LBM nga isa ngayon sa dahilan nung COVID dati. Kaya yun nga yung naisip ko na idahilan para nga ako ay hindi na makapasok.
Dahil ilang weeks nga din yun yung pinapahinga sa akin. Pero bala ko na talagang mag-resign noon. Kaya August 5, 2020 ay nag-resign na nga ako sa trabaho. At kasagsagan nga yun ng COVID. Dahil natutoksikan na nga rin ako sa trabaho at mga katrabaho, kaya nga umalis na nga rin ako. At syempre yung boss namin napagalitan ako sa hindi ko naman ginawa, na akala niya ay ninakaw ko nga yung turmeric na binibigay nga nung company nila Habi sa kanila. Nakita kasi ako ng isang manager namin na binabalot yung turmeric sa plastic gloves kasi nabutas. Tapos inilagay ko nga sa ilalim ng aking drawer kung saan ako nagkakaha dahil isa nga akong cashier doon. Nung nakita nga niya ay sinumbong niya nga ako sa pinakamataas namin na boss. At doon na nga ako pinagalitan, mga langga, na akala ba naman iuwi ko yung turmeric na yun? Kung pwede nga lang sumagot sa boss ay sinagot-sagot ko na nga yun. Sagutin ko nga sana na aanin ko yan ang turmeric na yan, hindi ko yan iuwi. Ang dami ngang turmeric sa bahay na inuuwi ng asawa ko at hindi nga rin namin naiinom. Dahil ang inyong Kuya Laren nga ay marami nang turmeric na naiuwi sa bahay noon, nabigay nga ng company nila kung saan nga kami pumapasok. Kaso ayun, napag-isipan pa ako na parang nakawin ko yung turmeric na ang dami nga sa bahay, hindi naman nagagamit, na sayang lang. Simula nga nung napagalitan ako ng pinaka-head namin ay hindi na nga ako pumasok, kaya alibay na nga lang ako na kunyari na LBM kahit hindi naman. Dahil yun nga yung isang dahilan nung mga kasagsagan pa ng pandemic. At ilang linggo nga akong hindi papasokin nun, pero tinuloy-tuloy ko na hanggang sa ako ay nag-resign na walang paalam sa kanila. At hindi ko alam, pagkasunod pala nun ay ang sunod na umalis itong aking kaibigan naman. Hindi ko na ngayon na i-process yung aking back pay na dapat meron nga. Hindi ko na nga inasikaso yun kasi maraming pang requirements ang hinihingi sa amin. At iilan lang din naman ang makukuha namin kaya hinayaan ko na lang. Ang overtime ko nga yung iba ay hindi nga nababayaran, yun pa kayong back pay namin ay siya wag na. Sayang lang din sa oras. At nung nag-resign na nga ako sa aking trabaho, ang pumapasok na lang nga sa amin ay ang inyong Kuya Laren. At nung simula nga na nag-resign na ako ay hindi na nga ako pumasok ulit o naghanap ng trabaho. Dahil sabi ng inyong Kuya Laren, magtrabaho man ako o hindi ay kaya niya akong buhayin. At mas gusto nga niya na nasa bahay na lang ako. At taon nga rin na wala akong trabaho. May trabaho naman pero housewife nga ako. At yun nga ay walang sahod. Pero after ng ilang years nga ay meron ulit dahil meron na nga kaming munting negosyo. At nung kasagsagan nga na hindi ako pumapasok ay hindi ako kumikita, wala akong trabaho, parang nakakamdaman ko na nalilift out ako. Parang nakalimutan na ako, hindi na ako maalala. Wala nang madalas na tumatawag sa akin nun. Kaya masakit ang isipin na nung nawalan ako ng trabaho, wala na rin madalas na tumatawag sa akin o manghingi. At dahil meron na ulit akong trabaho ngayon, kaya marami na naman nakakaalala sa akin. Ganon talaga siguro ang buhay, mga langga. Kapag walang-wala ka ay hindi ka maalala ng mga tao, mapapamilya man o kahit sino. At kapag meron ka na, kapag nagkaroon ka na, saka ka din nila maalala. At mabalik na nga tayo dito sa aming ganap ng aking kaibigan. Bali, ito na nga yung part na naalala nga namin yung aming dating trabaho. Dahil nga sa pagkain na to. Init? Dahil mo maaalala ko. Oo. Hindi mo tayo gumagawa dati. Ito guys. Ginagawa natin dati. Safe ba ng ingredients? Same na same class. Dahil nga sa kimbap na yan, kaya napatrobak nga kami. Dahil naka-assign nga yan siya sa Korean section, kaya kami ang gumagawa ng kimbap. Dahil kapag rest din nga niya, ay ako ang pumapalit sa kanya doon. Kaya ako din ang gumagawa ng kimbap kapag ako ang naka-assign o ang kapalitan niya sa Korean section. Kaya nung nakita nga namin yan, ay naalala nga namin, syempre yung dating trabaho namin. Kaya napasabi nga ako na diba tayo ang gumagawa niyan dati. Sabay tawa na nga lang kaming dalawa dahil nga sa mga memories namin. At meron pa nga akong isang kaibigan na hindi ko rin talaga makakalimutan. Shout out sa'yo, Bax, Rose Ann. Sobrang miss ko na nga rin yung babaitang yun.
Kaso nga lang, magkalayo na nga rin dahil umuwi na nga siya sa kanilang lugar sa Quezon. Yun din talaga yung isa kong kaibigan na hindi ko makakalimutan dahil siya ngayong naging tulay kung bakit naging kami ng inyong Kuya Laren. Dahil nung mga panahon na wala nga itong aking kaibigan, siya yung naka-assign doon sa Korean section at siya nga yung tinanungan ng inyong Kuya Laren kung nasaan nga ako at hinahanap nga ako ng inyong Kuya Laren. Kaya yung kaibigan ko na yun na si Roseanne ay hindi ko talaga makakalimutan dahil siya nga yung dahilan kung bakit nagkaroon ako ng napaka-responsible, mapagmahal na jusawa, napaka-maintindihin na lalaki sa buhay ko. At syempre, tinuturing tayong Disney princess. Kahit minsan binababoy ko ang kabaitan niya. Charis. Shoutout sa iyo, Bax. Kung mapanood mo man to, I miss you so much. Sana soon nga ay magkita din tayo ulit at matagal na nga din tayo na hindi nakapag-banding at nagsama. At minsan nga rin kami noon mag-uusap o mag-chat. Pero kung mapanood mo man to, lagi mong tandaan na kahit na magkalayo na tayo, hindi na tayo nagkikita palagi, ay nandito ka pa rin sa puso ko. Char! Syempre sa isipan ko, naiisip pa rin kita. At minsan salamat sa pag-comment mo sa aking mga video din at mga pinopost. At syempre sa kaibigan ko na nga rin to na si Dayna. Salamat, Day, kasi sinamahan mo ako dito. Dahil stress eating ang atake natin, salamat dahil dinala mo ako dito sa wantusawa na pagkain. At nakapagbanding nga tayo ulit. At sana masundan pa ito. At syempre, hiling ko din na sana ay makasama ko din si Roseanne. At sinisigurado ko na someday kapag ako nga ay ikinasal na, andyan kayong dalawa. Sana nga ay makapunta kayo at hindi kayo mga busy at alam ko ay pareho na tayong busy sa buhay. Pero habang kumakain nga kami dyan ng kaibigan ko na to ay napag-uusapan na nga namin yung about sa kasal ko. Charis. Dahil yung kanya nga ay naghahanap pa siya until now ng kanyang dawan. Syempre, sabi ko nga sa kanya and God's perfect time ay ibibigay niya nga rin o ipagkaloob yung lalaki talaga na para sa kanya. Sa ngayon nga ay single ito. Pero kahit single nga siya ay happy life pa din. At yun nga yung sinasabi ko na mahilig nga siya mag-hiking. At yun na nga, habang kumakain nga kami dyan ay napag-usapan nga namin yung tungkol nga sa kasal. Sabi ko nga ay son, ikakasal din ako. At kapag ikinasal nga ako, gusto ko nandun siya. At kung pwede nga, isa siya sa mga abay na kukunin ko. Kaso hindi ko alam kung kailan yun. Kasi kailangan pa namin mag-ipon ngayon. Ipon-ipon muna. Pero ang sabi naman ng inyong Kuya Laren ay papakasalan niya ako next year. Kaso ayoko muna. Kasi iba ang gusto ko. Hindi ibang lalaki ha. Kundi gusto ko ay bagong investment muna bago kami magpakasal. Kung hindi lang kami bumili ng bahay mga langga ay siguro ikinasal na din ako. Kaso nga lang mas prefer ko na magkaroon ng sariling bahay kaysa mangupahan. Kaya yung tungkol sa kasal ay pinagpaliban muna. Pero darating din tayo dyan mga langga at hindi pa naman tayo huli sa lahat ng kahuli-hulihan. Charis. Hindi naman ako nagmamadaling ikasal. Pero syempre minsan napag-uusapan na rin namin ng inyong Kuya Laren. At dahil nagkita nga kami ng kaibigan ko na to, hindi rin namin maiwasan hindi nga magtsikahan tungkol nga dyan sa kasal na yan. At kung excited nga siya na may kasal na ako, mas na-excite nga siya na magkaroon na nga ako ng anak. At ang sabi pa nga niya sa akin, sana nga ay magkaroon na nga ako ng anak ngayong taon at magninina nga siya. Sana lang talaga mabuntis tayo no, kasi marami ngang nakaabang sa aming anak ng inyong Kuya Laren. Kaso nga lang, si Lord lang talaga yung nakakaalam kung kailan niya nga ibibigay sa amin yun. Kahit gustuhin man namin sa ngayon, siguro nakikita ni Lord na marami pa nga kaming mga gustong abutin sa buhay, kaya hindi niya pa nga binibigay sa amin. Pero kung ipagkakaloob na nga niya, ay ready naman na ako at ready naman na ang inyong Kuya Laren. Mapalati man na kaibigan ko o bago kong naging kaibigan, ay excited na sila na magkaroon na rin ako ng anak. Ewan ko ba sa mga yan, ba't sila na-excite na ako yung magkaroon ng baby? Kasi halos nga ng mga kaibigan ko simula dati at yung mga bago ngayon ay may mga anak na nga. At sa aming magkakaibigan ay ako na nga lang yung walang anak. Kaya hindi ko rin talaga maikaila na sila ay na-excite na magkaroon na nga ako ng junakes. At dahil bukas naman ang aking buhay dito sa social media, malalaman nyo din pag ako nagkaroon na ng anak. Pero sa ngayon, sinisikap din namin na sana ay makabuo na. Charis. Ini-enjoy muna namin ng inyong Kuya Laren na kaming dalawa lang. Dahil alam naman namin ang pagkakaroon ng anak ay malaking responsibilidad yan. Hindi lang basta hiniling mo yan kay Lord o hindi lang basta binuo mo yan. Meron yan kaakibat na responsibilidad na kailangan mong gampanan.
Kaya hindi tayo magpadalos-dalo sa pagkakaroon ng anak dahil sa hirap ng buhay ngayon, basta mahirap ang buhay ngayon, ang mahal ng mga bilihin, hindi na siya pababa, pataas na siya ng pataas. Minsan, napag-uusapan din namin ng inyong Kuya Lare na kung hindi man kami magkaroon ng anak ay okay lang. Okay lang naman na kaming dalawa lang at masaya din kami sa buhay namin. At ang sabi pa ng inyong Kuya Lare, magkaroon man kami ng anak o hindi ay okay lang. Hindi naman daw basihan para sa kanya yung pagkakaroon ng anak. Bibigyan ko man siya o hindi ng anak ay mahal niya pa rin. At mabalik na nga tayo dyan sa ating video mga langga. Yung kaibigan ko nga ay tumayo ulit para kumuha na naman ng pagkain doon. At ayun nga siya, nakikita nyo, nagvideo-video pala doon at meron na naman yun siya kukunin. Ako nga dyan ay for the kain lang at wala ngang tigil yung kain natin at dahil minsan na nga ito, susulitin na nga natin yung ating ibinayad dyan. Dahil 1 to sawa nga yung pagkain dyan, unlimited nga, kaya busog na busog kami bago kami matapos at dyan. Dahil busog na nga kami, kailangan namin ubusin yung mga niluto namin dyan sa grillan. Dahil kung may matitira nga ay babayaran pa rin namin. So madudubli yung bayad namin kaya kailangan talaga ubusin. Kaya dapat kapag kumain ka sa ganitong unlimited na kainan ay kailangan gutom na gutom ka. Syempre, pangamasulit din ang inyong ibabayad dyan. At nung pumunta nga kami dyan ng kaibigan ko ay pareho na nga kaming gutom. Dahil wala nga akong pananghalian at siya ay kakalabas niya din galing sa trabaho kaya gutom na gutom nga. Kaya nasulit din namin yung aming ibinayad dyan. Tinatanong nga niya ako kung magpadagdag pa daw kami ng lulutuin at sabi ko ay wag na, baka hindi na natin maubos. Dahil yung pork at chicken nga ay dadagdagan nga yan. Kaso nga lang yung unang sinerve ay yun lang talaga yung aming niluto. Dahil sobrang busog na nga kaming pagkatao dyan kaya hindi na nga kami nagpadagdag. At natumba pa nga ni ate yung aking cellphone dyan dahil kinuha nga niya yung mga gamit na namin ng mga plato. Pina-off na nga namin itong aming grillan dahil wala na nga rin kaming lulutuin dahil tapos na nga naming lutuin ang aming mga pork at chicken. At nakisuyo na din kami, napicturean muna kami ni ate para dagdag na rin sa aming memories na magkaibigan. Ang tagal nga namin dyan na lumabas sa restaurant na yan. Hindi pa nga kami tapos kumain ay niyayaya na nga ako ng kaibigan ko na magsukat nga nung mga padamit nila dyan na pang Koreana. Sabi ko nga ay maya-maya na natin gagawin at kumakain pa tayo. Kaso siya ang unang tumayo dyan para magsuot na nga doon. Kaya pumunta na nga rin ako sa kanya para picturean nga siya. Pero bago nga kami magsitayuan dyan ay ibinigay ko muna ang aking regalo sa kanya. Dahil itong kaibigan ko nga ay napaka-generous dahil nakaraang birthday ko ay nagbigay nga yan ng regalo sa akin. At dahil ngayon nga lang kami magkita kaya bibigyan ko din siya ng regalo. Ayan, tagal natin pinipita. Sa baby mo. Ikaw sa baby mo. Take 4 siya. Tapos ito sa'yo. Matagal mo na binili? Ha? Matagal mo na binili? Nakakaan lang yan. Thank you. Kasi ganun ka din sa akin. Pwede mo. Ang gusto ng slipper na yan, Bek. Kasi ano, malambot. Kulay violet. Pero ibang design. Nakita mo yun sa vlog ko, yung nagawa. Hindi nga niya in-expect na meron nga akong regalo sa kanya at sa kanyang anak. Dahil akala niya magkikita lang talaga kami. Ako kasi yung klase ng kaibigan na kung ano yung pinapakita mo sa akin ay ganun din ako sa'yo. Dahil napaka-generous nga niya ay deserve nga niya din na makatanggap ng regalo. Muna tayo magpa-review. Muna tayo magpa-review natin ang pinagalit sa bahay. Pwede pa naman magpasawa. Hindi lahat yun. Kaso pagayakan pa, hindi natin ako. Bawal take out. Bawal take out.
May mga costume sila dito. At hindi pa nga kami dyan tapos kumain sa mga oras na yan. Pero syempre, hindi naman kami papayag na uuwi kami na hindi namin matry itong kanilang pahanbok. Hindi mo na nga kailangan pumunta ng Korea para masuot mo to. Nandito lang pala yan sa halang malapit sa stoplight. Charis. At namimili na nga rin ako dyan ng isusuot ko kung meron ngang magkakasya sa akin. At yung pinalitan nga nung kaibigan ko na suot niya kanina, ayun nga yung nagkasya sa akin. Ayoko pa nga dyan na susuot, sabi ko siya na lang. Kaso nga lang, ipinilit niya talaga yung hinubad niya dahil yan nga yung magkakasya nga sa akin. Para pareho daw kami na nakasuot niyan dahil magti-tiktok nga kami dyan. At kung kanina nga ako nagpipicture sa kanya, ay ngayon siya naman sa akin. At syempre, palitan lang kami dyan. Panigurado nga, pag upo namin ay baho na nga yung aming pagkain dahil inalisan nga namin, hindi pa nga kami tapos. Buti na lang ay hindi din talaga niligpit ng mga staff dyan. Dahil nakikita din naman nila na nandyan pa kami. Way din talaga namin na tumayo muna dahil busog na nga kaming dalawa. At para pagbalik nga namin ay maubos namin yung aming pagkain na naiwan. Kaya ayan, sayo-sayo muna kami dyan, nagtutuktik. At mapapanood nyo nga sa dulo ng video na to yung aming pinagagawa dyan sa tuktik. Na wala ngang practice kaya hindi nga kami magkasabay-sabay. At hinubad ko na nga itong aking damit na suot-suot at nakakamdaman ko na nga yung init. Ang init pala nito sa katawan. Kaso nga lang, itong kaibigan ko ay hindi pa nga tapos kaya pinasuot niya ulit sa akin. Meron pa nga kaming gagawin dyan. Kaya ayan, isinuot ko na naman. At pinakuha ko na nga sa kanya yung stand na dala-dala ko. Para gagamitin nga namin dahil hindi pa nga kami tapos magsayawan dyan. Itong kaibigan ko na to, mahilig din kasi to magtuktik. Ako naman, mahilig din mag-video-video. Kaya ayan, sampat. Pareho kaming dalawa ng hilig. Kaya suportahan na lang talaga sa isa't isa ang aming atake dyan. Kung kami dati ay mahiyain, ngayon ay hindi na. Yung kaibigan ko kasi na to, pareho kami na may pagka-introvert. Pero sa mga oras na yan, na wala nga yung hiya namin, gawa ng syempre for the content. Wala na nga kaming pakialam sa mga tao dyan sa paligid namin. Yung mga kasamahan namin na kumakain, yung iba nga ay nakatingin sa amin. Baka sa isip siguro nila, baliw na ba tong dalawa na to? Kung ano-ano yung mga ginagawa. Sabi ko nga sa kaibigan ko, sa susunod nga nating pagkikita ay kailangan nag-practice na tayo ng ating sasayawin. Sa susunod nga naming pagkikita, alam ko na meron na kaming entry na perfect na. Kaya abangan natin yun mga langga kung kailan ulit ito mangyayari. At dahil minsan nga lang kami nito mag-usap. At dahil tapos na nga kami sa aming kalukahan doon, kaya bumalik na nga kami sa aming lamesa at ito na nga yung aming pagkain na natira. So konti na nga lang ay mauubos na nga namin at uwian na nga kaming dalawa. Samgyeopsal lovers. Kailan tayo? Okay. Naka-video to. Ha? Saan? Sa baba? Dati. Ay, sa Badis, kumain na kami dyan dati. Ayoko dyan, Pilipino kasi. Oo, Pilipino siya. Nung, alam mo do, dahil yung, ayun o, kumain kami dyan dati. At ito na nga mga langga ang aming entry sa tuktik. So kailangan ko lang talaga mga langga na off yung sound nito dahil baka maka-copyright na naman tayo. Kaya ang makakarinig nga ninyo ay ulan nga dahil malakas na naman ang ulan dito sa amin at walang tigil pa rin talaga. Mag-ingat nga tayong lahat mga langga dahil may bagyo nga tayo at kanina nga lang ay lumindol nga dito sa amin. Kaso konti nga lang yung aming naramdaman at yung malakas nga ay parang nasa Batangas. Kaya mag-ingat po tayong lahat mga langga. At hanggang dito na nga lang muna mga langga ang ating ganap for today. Madamogid nga salamat sa inyo wala untat nga pagsuporta kag paglantaw sa amon nga mga video. Kung ano katunog ang akon nga boses mga langga para mabatian ninyo, nagdugang pagid ang baskog sang ulan. Be safe mga palangga kong tunay. Mag-ingat-ingat po tayong lahat dahil masama nga yung panahon gawa nga ng may bagyo. Kaya magdobli ingat tayo mga langga at lumikas na ng mas maaga yung mga binabahang area. Keep safe mga langga. God bless you all. God bless us all. Hanggang sa muli nating pagkikita.
Bye!